Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan na rin po tayo muli sa shortwave radio para po ito sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mabawasan ang epekto ng nagaganap na krisis sa gitnang silangan at mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang sinabi ng Pangulo kasunod ng nagaganap na geopolitical tensions na bagamat hindi kasama ang Pilipinas, ay ramdam ang epekto nito. Batid ni Pangulong Marcos na mabigat ang epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino at ang pinakamaliliit anya ang pinahihirapan ng sitwasyong ito. Kaya naman giit ng punong ehekutibo na ngayon, kinakailangan ang pagtutulungan sa ngalan ng nation building, malasakit, integridad, tapang at pagmamahal sa bayan. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Walang patid ang pagkilos ng pamahalaan upang maibsan ang pasanin na kinahaharap ng ating mga kababayan sa ngayong energy emergency. Binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-arangkada ng service contracting program ng pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan na makakabenepisyo sa mga tsuper at mga pasahero. Sa ilalim ng programa, babayaran ng pamahalaan ang mga PUV operator at driver ng nasa 40 hanggang 100 piso kada kilometro na magsisilbing dagdag kita sa mga ito. Kaakibat din ito ang 20% menos sa pamasahe sa napakikinabangan naman ng mga commuter. Lalagyan din ng GPS tracker ang mga lalahok sa programa upang matiyak na naseserbisyuhan nito ang mga pasahero. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe.
Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Samantala, magpapatupad rin ang pamahalaan ng 10 piso kada litro na fuel discount para sa PUV na sisimulan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ibibigay ito sa mga public utility vehicle na kumukonsumo ng nasa 150 litro ng langis kada linggo kung saan tatagalang nasabing discount program sa loob ng 3 buwan. Sisimulan ito sa Commonwealth, isusunod ang Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak na ito sa buong bansa. Iginiit din ni Pangulong Marcos na ang bawat desisyon anya na ginagawa ng gobyerno ay layunin na maprotektahan ang mga Pilipino. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may iisang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Help desks muling itatalaga sa special payout ng mga TODA at jeepney driver sa Metro Manila. Si Marian Bastasa sa balita. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na muli itong magtatalaga ng mga help desk sa mga payout site para sa isasagawang special payout ng cash relief assistance sa mga TODA at jeepney drivers sa National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, ito'y para agad matugunan ng mga katanungan ng mga benepisyaryo kabilang na mga hindi pa nakasama sa unang listahan ng tumanggap ng ayuda. Una nang inanunsyo ng DSWD ang special payout schedule sa April 14, 15 at 22 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Kabilang naman sa magtatayo rin ng help desk sa mga kinatuwa ng LTFRB, LTO gayon din ng mga transport network companies at delivery service operators. Tiniyak ng DSWD na patuloy na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at ibang ahensya para masiguro ang maayos na pamahagi ng tulong pinansyal. Pinapayuhan naman ng mga tsuper na regular na i-check ang mga opisyal na anunsyo mula sa mga ahensya para sa listahan ng mga benepisyaryo at iba pang detalye ng payout. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagtugon ng Department of Agriculture sa hinain ng mga agriculture stakeholders na umaaray dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Sa ginawang pagbisita ni Agriculture Assistant Secretary for Logistics Daniel Atayde sa Tinok, Ifugao, hinimok nito ang mga miyembro ng agri-stakeholders ng lugar na mag-request at magpasa ng proposal sa ahensya para mabigyan ang mga ito ng solar irrigation system. Ayon kay Atayde, malaking tulong ito sa mga lugar tulad ng Tinok na tinatayang nagpo-produce ng nasa 200,000 metric tons average na highland vegetables sa kabuuan ng Benguet at Mountain Province. Wala submit na po, i-check lang namin, pero kung wala pa po, i-contract po natin para mabigyan natin sila ng solar water irrigation. Para walang diesel, araw na lang po ang kailangan nila. Secretary for Logistics Daniel Atayde. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Iginiit ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pa rin silang maibigay na price range sa posibleng maging pagtaas ng mga bilihin oras na matapos na ang April 30 deadline na no price increase period sa basic necessities at prime commodities. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kinakailangan pa rin mag-file ng request para sa price increase ang mga manufacturer upang maging formal ang kanilang pagtataas. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-usap ng DTI sa mga manufacturer at supermarket at oras na ipatupad na ang mga pagbabago sa presyo, agad namang maaabisuhan ang publiko. Wala pa. Mag-uusap pa kami. They need to file for an increase. And when they file, usually we give 30 days pa. Just rest assured that we will keep on updating. So, weekly po kami nag-update. Si DTI Secretary Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang ng mga gasolinahang nagsara dahil sa kawalan ng supply, pumalo na sa 387 ayon sa Philippine National Police o PNP. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Pumalo na sa 387 mga gasolinahan sa buong bansa ang pansamantala nagsara dahil sa kakapusan ng supply ng mga produktong petrolyo. Batay ito sa datos sa Philippine National Police, buhat sa mahigit 14,000 gasolinahan na kanilang binabantayan. Sa naturang bilang, pumalo na sa 42 ang bilang ng mga naarestong individual habang nasa 17 ang sinampahan na ng kaso. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., katuwang ng Department of Energy, hindi nila tatantanan ng pagbabantay at pag-aksyon sa mga illegal na aktibidad gaya ng profiteering, hoarding, paihi, estafa at iba pa. Hinimok din ng PNP Chief ang publiko na i-report sa pulisya o itawag sa Unified Hotline 911 ang anumang illegal na aktibidad na may kaugnayan sa supply at presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinatututukan ni House Ways and Means Chair at Marikina Representative Miro Kimbo sa Energy Regulatory Commission o ERC at Philippine Competition Commission o PCC na imbestigahan ang posibleng sabuatan ng malalaking oil companies sa lingguhang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kasunod ito ng pahayag ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na kailangang tiyakin ng mga regulator na patas ang ng mga kumpanya. Anya, ito ay dahil posibleng mauwi sa kartel ang koordinasyon ng iilang players sa merkado kung hindi maagapan. Ayon kay Kimbo, dapat paigtingin ng ERC at PCC ang pagpapatupad ng kanilang kapangyarihan lalo na sa gitna ng krisis sa langis na dulot ng tensyon sa Middle East. Inaasahan natin ng PCC in coordination with ERC na masusi at mabilisan. Ilabas na nila ang kanilang mga findings dyan para makita natin kasi hindi naman siya ganun kahirap alamin kung may true competition ba. Si House Ways and Means Chair at Marikina Representative Miro Kimbo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senadora Pia Cayetano nanawagan ng ibayong pag-iingat sa pagpapatupad ng full online classes. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senadora Pia Cayetano ng iba yung pag-iingat sa pagpapatupad ng 100% online classes sa mga kolehiyo at universidad kasunod ng polisiya ng Commission on Higher Education o CHED na nagpapahintulot sa ganitong setup sa gitna ng energy emergency. Ayon kay Cayetano, nauunawaan niya ang layunin ng CHED na matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga estudyante habang tumutulong sa pagtitipid ng enerhiya. Gayunpaman, giniit ng senadora na dapat itong ituring na pansamantalang hakbang lamang. Binigyang tiin ni Senadora Pia na mahalagang pag-aralang mabuti ang epekto ng ganitong polisiya lalo na sa usapin ng learning gap sa nananatiling malaking hamon sa sistema ng edukasyon sa bansa.
Anya, may panganib na lalo pang lumaki ang learning gap kung tuluyang aasa ang mga paaralan sa online classes, partikular sa mga estudyante na kulang ang access sa teknolohiya, maayos sa internet connection at angkop na kapaligiran para sa pag-aaral sa bahay. Dahil dito, hinimok ng mambabatas ng CHED at mga higher education institutions na magtakda ng malinaw na pamantayan sa pagpapatupad ng online classes. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang Department of Migrant Workers sa pagtulong sa mga Overseas Filipino Worker o OFW mula sa Middle East na lumikas at nais pa magtrabaho sa ibang bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 84% ng mga returnees ang nagpahayag na nais pa ring maghanap buhay sa abroad. Sa kasalukuyan, may nakahandang 206,272 job orders sa iba't ibang bansa sa Asia, Africa, Europe at Americas para sa kanila. Isinagawa rin ng Overseas Workers Welfare Administration ang entry at exit survey upang matukoy ang kanilang skill set at maiakma ito sa mga available na trabaho. Samantala, katuwang ng ahensya ang Department of Education sa pagbibigay ng equivalency programs at trabaho, lalo na sa mga let passers na OFW. Nagpasalamat din ang DMW kay Education Secretary Sonny Angara dahil inaabsorb na sa public school system ang mga kwalipikadong guro na dating nagtrabaho sa abroad. We have identified sa overseas side at least 206,272 job orders. About 84% of returnees have manifested considering overseas employment still as their option for livelihood. And then may skills assessment and matching po na nangyayari within 24 hours. And then 15 days for the job matching and placement. We talk to recruitment agencies for this process. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Wala pang naitatalang Pilipinong namatay sa malawakang pag-atake ng Israel sa Lebanon, target ang mga Hezbollah operative. Ito ang kinupirma ni Philippine Ambassador to Lebanon Marlo Miranda sa panayam sa programa Ang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Pinabulaan na ni Ambassador Miranda ang kumakalat na impormasyon sa social media na mayroon umanong Pilipinong nasaktan o nasawi sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Tiniyak ni Ambassador Miranda na agad na tinutukoy ng Ministry of Health ng Lebanon ang mga foreign national na casualties sa missile attack. Sa kasalukuyan, batay sa datos ng Lebanon, umabot na sa 300 ang casualties sa naturang pag-atake. Bagamat nagkasundo ang US at Iran sa 2 linggong tigil putukan, patuloy ang airstrike ng Israeli forces sa Lebanon, target ang 100 Hezbollah Command Center at military sites. Wala po kami talagang na-verify na merong nasaktan o nasawi sa mga kababayan natin. Hindi lang kami maintindihan doon sa ibang nag-post na meron daw tayong kababayan na nadamay. Pero sa tingin po namin, baka nagkamali lang po yun ng pagtingin doon sa nangyari. Kasi po, una-una po kaming natatawagan ng hospital o morgue kung saan doon dinadala yung mga nasawi or nasaktan. Kasi po yung embassy po ang unang responder kumbaga sa mga foreigners na nadadamay sa ganitong gulo. Wala po naman pa kaming na-verify. Ang ano po kasi ng data ng Ministry of Health dito, talagang nagsesegregate sila kapag may foreigner na nasawi or na-injure sa ganong mga airstrikes. So far, nakalagay lang po 300 casualties. Philippine Ambassador to Lebanon Marlo Miranda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita,
Mas maganda na at mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga motorista at commuter sa EDSA. Ito ay matapos ang ginawang pagsasaayos sa nasabing kalsada. Sa ngayon tapos na ang EDSA Rehabilitation Phase 1 mula sa Rojas Boulevard, Pasay hanggang sa Orense, Makati kung saan sidewalk na lamang ang isinasaayos. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Dizon, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng paraan upang mapaganda ang EDSA sa murang halaga, mabilis pero maganda ang kalidad. Sinabi ni Dizon na mula sa 17 billion pesos na pondo, naging 5.8 billion pesos na lang ang magagastos para sa EDSA rehabilitation sa buong kahabaan ng EDSA. The primary goal of the president and the administration right now is to do whatever we can to alleviate what we are all going through. Find the better way and a cheaper way. Halos 2 months ahead of schedule tayo dito. That 17 billion for the entire EDSA from Ross Boulevard to Monumento will now just cost us 5.8 billion, just a third of the original budget. We can finish this by next year. Buo na po ito. It will all look and feel like that. DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inilunsad ng ASEAN Infrastructure Fund o AIF ang Regional Connectivity Fund o RCF para sa enerhiya, isang malaking hakbang tungo sa pag-uugnay ng mga network na kuryente sa Timog Silangang Asya at paghatid ng maaasahan at abot-kayang kuryente sa mahigit 700 milyong katao. Sa pamamagitan ng pagpapakilos ng climate finance, susuportahan ng fund ang pagbuo ng mga proyektong pang-enerhiya na tumatawid sa mga hangganan o cross-border na makatutulong sa pagbibigay ng mas matatag na sistema ng kuryente para sa mga komunidad sa buong rehiyon. Sa kanyang pambugad na pananalita, nagpasalamat si Finance Undersecretary Joven Balbosa sa mga bansang Australia, Canada, Germany, UK at sa European Union para sa pagsuporta sa inisyatibong ito. Gayon din sa Asian Development Bank o ADB sa pamumuno sa RCF bilang administrator ng AIF. Mobilizing finance for development is a practical and pressing priority. As a growing economy with rising energy demand and one highly exposed to extreme weather and external shocks, we are focused on building systems that deliver growth, resilience, and inclusion at the same time. Achieving this at scale requires sustained public investment, but even more, it requires us to crowd in Si Finance Undersecretary Joven Balbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, halos 200 katao arestado sa lungsod ng Maynila dahil sa iba't ibang klase ng paglabag sa batas. May report si Lawrence Tanhoco. Umabot na sa 189 na individual ang nadampot dahil sa paglabag sa iba't ibang mga ordinansa sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa ikinasang anti-criminality operation ng MPD Station 5 sa area ng Ermita. Kabilang sa mga ito ang 5 individual na walang damit pangitaas, 10 ang nahuli na ninigarilyo sa pampublikong lugar at 11 naman ang dinampot dahil sa pagiinuman sa kalsada. Isa ang nasa kote dahil sa illegal na droga kung saan nasa 126 naman ang palaboy na nailigtas at na-turn over sa Manila Department of Social Welfare and Development. Nasa 35 minor de edad naman ang nasagip na pag-alagala sa lansangan kahit na may curfew at halos lahat sila ay pinasundo sa kanilang mga magulang saka sila binigyan ng babala ng mga otoridad. Katuwang naman ang MPD Station 5 sa operasyon ng iba't ibang departamento ng Maynila at mga opisyalis ng barangay na nakakasakop sa area ng Ermita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
29.5 milyong mga Pilipino obese o overweight ayon sa National Nutrition Council. Magulat si Hazel Morada Esguera. Nagbabala ang National Nutrition Council o NNC sa lumalalang problema ng obesity sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Nutrition Officer Beatriz Jacinto, binanggit nito na 4 sa 10 Pilipino ay obese o overweight. Katumbas ito ng 29.5 million Filipino adults. Nangungunang dahilan niya ng obesity ay malnutrisyon o kakulangan sa nutrisyon sa unang 1,000 days ng isang individuo. Bata po, mula sa sinapupunan ng nanay hanggang sa kanyang second year ay malnourished, mas mataas ang chance na maging overweight kapag tumanda na siya. Kasi kapag kulang po sila sa nutrients, parang yung katawan nila ay gumagaling sa pag-store ng energy, sa pag-store ng fat dahil nasa survival mode siya. Nagpaalala ang NNC sa publiko na panatilihin ang wastong timbang dahil ang pagiging overweight ay pwedeng maging sanhi ng hypertension at sakit sa puso. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi napigil ang malungkot ni Senador Erwin Tulfo na ilan sa mga kapwa Pilipino natin ay naaatim na sabihing dapat nang isuko na lamang ng bansa ang Kalayaan Island Group. Ito ang naging pahayag ni Senador Erwin sa unang pagbisita nito sa Pag-asa Island. Anya isang malaking pagtataksil sa bansa ang pagsuko sa anumang teritoryo nito. Git pa ng Senador na kahit pa matapos na ang termino ng kasalukuyang administrasyon, kung siya'y nasa pwesto pa rin bilang isang senador, hindi siya titigil upang ipaglaban ang mga teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas. We will support definitely, not only this administration, hanggang nandiyan tayo sa Senado. I will make sure na we will develop this place. So expect na sa 2027, mag-allocate tayo ng pondo rito sa GAA. Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. S&P Global Rating, binago ang ratings ng Pilipinas sa stable outlook. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP patuloy na imomonitor ang mga hamon sa loob at labas ng bansa para protektahan ang price at financial stability sa gitna ng Middle East crisis. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Nangako ang Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nitong babantayan ang mga datos sa loob at labas ng bansa na maaaring makaapekto sa monetary policy na layong maprotektahan ang price at financial stability sa gitna ng krisis sa Middle East. Ginawa ni BSP Governor Elly Remolon ang pahayag kasunod ng pag-downgrade ng outlook ng Standard & Poor o S&P Global Ratings mula positive patungong stable. Ayon sa S&P, ang pagbabago ay bunsod ng tumataas na panganib sa external at fiscal metrics ng bansa, partikular ang hamon sa digmaan sa gitnang silangan. Sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa maraming bansa, ang Philippine Credit Rating ay patunay na nagpapakita ng above-average economic growth. Sa pagtaya ng Debt Watcher, lalago ekonomiya ng 5.8% ngayong 2026 habang 6.2% naman sa 2027 hanggang 2029. Dagdag pa ng S&P Global Ratings, makatutulong ang mga polisiya ng pamahalaan upang mapanatiling malakas ang economic performance at public investment, kaya nanatiling positibo ang pundasyon ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinigil na ng Department of Trade and Industry o DTI ang programa nito na naglalayong palakasin ang lokal na car manufacturing sa Pilipinas. Ito ay ang RACE program
o Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement Program na kalaunan naging CARS Program o Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, itinigil nila ang programa upang ilipat ang focus ng ahensya sa EVs program o Electric Vehicle Incentive Strategy na layuning palakasin ang manufacturing ng mga electric vehicles sa bansa. Kaugnay nito, nilinaw ni Secretary Roque sa panayam ng programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service na hindi ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ang dahilan kung bakit inihininto na ang nasabing incentive program. Ayon sa kalihim, ito ay kanilang ginawa upang isulong ang electric vehicle o EV industry sa bansa at mapangalagaan ang kalikasan at nataon lang na dumating ang Middle East conflict ng kanilang isulong ito. The incentive will now be for the electric vehicles because even in the past, even before this crisis, we really actually are really pushing for the electric vehicles because we actually alam din natin na we are really moving towards the renewable energy, the electric. We really want to push electric vehicles also aside from the not too much dependence on gas also. We also want to protect the climate. So, importante din po tayo maka-shift din sa electric vehicles. Tapos ganito ang nangyari, this situation in the Middle East. So, very timely din po ito. Sinabi rin ni Trade Secretary Roque na kanilang inaantabayanan ang ilalabas na guidelines ng incentive program na EVs program o Electric Vehicle Incentive Strategy na inaasahang magpapalakas sa industriya na ito. Inaasahan rin ni Roque na may mga electric vehicle makers na magpapahayag ng interes sa pamumuhunan na ito. Bagamat hindi pa tukoy ang eksaktong bilang ng mga mabubuong trabaho sa industriya, tiwala ang kalihim na ang pamumuhunan sa EV industry magdudulot ng paglakas ng interes ng publiko sa makabagong uri ng transportasyon at makalilikha ng maraming trabaho na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. For sure, because depending on who will join and depending what will they assembly ba sila, manufacturing, or we will only know for sure once they go on board. Maraming trabaho po ito because this is a big investment. So usually pag large yung investment, marami pong jobs ang ma-generate. So yes, we expect a lot of jobs, a lot of indirect industries will also be actually will benefit from this program. But it's hard for us to speculate now kung ilan talaga specifically. But definitely there will be a lot of jobs. Secretary Maria Cristina Roque. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayan na naman po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo.
Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Libreng sakay ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga sisimulan na sa April 13. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Mangrugin into Lunes, April 13, 2026, iti libreng sakay iti lokal a gobyerno ti Kalinga, sigon kini Provincial Governor James Etuba. Kunana, panggap ti inisyatibo o mapalagaan iti kinadagsan iti epekto ti agdama a krisis ng runa kadagiti estudyante, empleyado, kenda dumapay a residente iti probinsya. Mamintalo iti biyahe iti agsapakin malam, manipod Kalinga State University Bulano Campus, ingga na Provincial Capital, Tabuk City Hall, Dagupan. Iti libreng sakay ti provincial government, kat maipaay manipod Lunes, aging Biyernes, ken naka-station iti bus iti lugar ti nasao a ruta, tapno maipaay iti accessible ken libre at transportasyon para ti publiko. Kabayatan na tapno mapapigsa iti transport services, nag-ala itay nabiit iti lokal a gobyerno ti Kalinga, iti 2 a barbaro a coaster buses, asim mangput itamat laang alawas. Manamnama adag iti barbaro a vehicles kat mang suporta iti official travel, ken mapasayaat iti mobility service para iti masakupan ti probinsya. Inyo nay unay pa iti PLGU Kalinga, iti agtultuloy a dedikasyon daytoy a maidaanon iti responsive ken people-centered programs bayat iti agdama a sitwasyon ti fuel crisis. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Konstruksyon ng 11-story Capitol Plaza ng lalawigan ng Pangasinan nasa mahigit 44% na ang natapos ayon sa gobernador ng probinsya. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita. Inanunsyo ng Pangasinan Governor Ramon Gico III jad kumapat ya State of the Province Address to niya ya ginawa jad sangguniang panlalawigan session hall ya sa agawa na 11-story Capitol Plaza Phase 1 at 44.41% basid report na Provincial Engineering Office sa building so ilaluan niya panayaman na sari opisina na gobyerno probinsyal tan sari pinilin ahensya na gobyerno nasyonal. Unog na agkinang-Gico akasentro subalag ya parte na konstruksyon jad pundasyon kaibalay pankutkot na board piles ya unabot da 60 metros so kaaralam to niya tayo na siguro so inkapagdar na building impaliwawaton ang gamanduaran pala paglabat so naneneng sa katumbas na ngalngalin 20 palapag so ni paalagila ed silong niya dalin lapod malit ya pundasyon ya impaalagi ed malukak ta na agmalit ya dalin na Capitol Complex sinalambit na gobernador ya importante so pangidanet o pundasyon na building lapod sa lugar at datin kabyangan na dayat kaya rin na World War II tanjad sa ginunor at napno na dalin lapod saya inkwanto na okulkulan so mampunuan na mabiskag basiyan tapyan na siguro so kalaganan ta na inkastabilidad na proyekto na infrastruktura. No nanunutan sa groundbreaking na pasilidad at ginawa ng February 20, 2025. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran Adaban.
Bucor Director General Katapang personal na ipinarating ang pakikiramay sa pamilya ng nasawing si CO1 Talon. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Ang bisita si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. para personal sa ipaabot ang pag-uner sa kasaba ang pamilya iyang adipuntong si CO1 Gerson Talon. Aguner ang mga kaparintian, katangayan ig mga kaiban sa trabaho sa pagdamdam sa kabuhi ig serbisyo ang dipuntong opisyal. Ing siguradoy Katapang nga kasuporta ang Bureau of Correction sa pamilya sa timpo andang kasaba. Ing tawan nga kasiguruan nga babantayan ang investigasyon para masiguro ang kamatudan ig katarungan sa nainabo nga agresulta sa pagkapatay ang darwa ka police personnel ig sa ka-Bucor official. Agpasalamat da ang pamilya sa ing papakitang pagkilala ig suporta ang Bucor ig komunidad ang IPPF. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian Faye Ibanez. Pages of Progress nagbibigay pag-asa at bagong simula sa mga PDL sa Northern Samar. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Diri ulang ang rehas para mahibaro ug magbago. Ini ang ginpamatud-an sa Pages of Progress Summer Literacy Program sa Northern Samar Provincial Jail. Ilarom sang programa, ginbubuligan ang mga persons deprived of liberty nga mahibaro magbasa, umabat, ug mas epektibo nga makigkomunikasyon. Ini para igandam sira sa mas tuhay nga pagbalik sa sosyedad. Gamit ang peer-to-peer approach, mga igkasi PDL ang nagsaserbe nga volunteer teachers, kasugbong ang mga facilitators para maging mas relatable ug epektibo ang paghibaro. Parte ini sa alternative learning system sa Department of Education nga nakatutok sa mga may kaluyahan sa pagbasa ug English literacy. Pinaagi sa edukasyon, gintatagan sa bag-o nga paglaom ug direksyon ang mga partisipante, pagpamatuod nga ang tinuo nga pagbabag-o ang nagtitikang sa kinaadman. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito Balvez. 5,000 pesos cash relief assistance ipinamahagi sa mga TODA drivers sa Tandag City, Surigao del Sur. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Gipahigayon sa Parkshed Tandag City Hall compound ang pagpanghatag og cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Caraga alang sa mga membro sa Tricycle Operators and Drivers Associations. Kini nga ayuda lahi sa naunang cash assistance para sa public utility vehicle drivers sama sa jeep ug bus drivers ug karon nakapokus kini sa mga TODA driver. Miabot kini sa 1,349 ka benepisyaryo ang target nga makadawat sa ayuda. Diin matag-usa makadawat og 5,000 pesos, walay labis ug walay kulang, subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ug DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sumala ni Crisley Celeste, team leader sa DSWD Caraga, wala pa'y klarong anunsyo o espesipikong giya kung adunay musunod nga payout alang sa maong programa. Tumong sa maong ayuda nga makatabang sa mga TODA driver nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang gastuhonon sa ilang adlaw-adlaw nga pamasada. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Angel Obosa. 4 na pong free Wi-Fi sites sa Sulu, binuksan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. May report si Eloisa Muhammad ng RP Holo.
Magawanos bihaon ni mga lokal laon na free Wi-Fi halupasog. Habay tayo and Field Tan Provincial Officers in Department of Information and Communications Technology at DICT Sulu aw na yan kaapatan free Wi-Fi sites habi na ibayan na. Masipayan na along niya impaglibot sin kontraktor nila hasupaya hikasangon inakaywanan pa free Wi-Fi ha mga target site habat gam tumaod in raayat Filipino magka-access sa libre Wi-Fi. Diyajagaan sab sa DICT Sulu in kahalan si mga site ini habat magtuy kasambakan inuno na problema ha connection. Maumulong niya mga problema amo in bukon stable pag ilaw-ilaw. Habay tapahitan na maluhay iban user-friendly in pag-connect ha free Wi-Fi sa DICT. Aon sa diya kalagyan po juton na login page asupaya makakawa sin internet connectivity amo in kapag huwat-watan. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naghahanda ang pamahalaan ng 60 bilyong pondo para suportahan ang lokal na paggawa ng electric vehicles o EVs sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy, maglalaan ang gobyerno ng 15 bilyong piso para sa bawat kumpanyang gagawa ng 4 na gulong na EVs kabilang ang battery, plug-in hybrid at hybrid models. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, layunin ng programa na makahikayat ng EV manufacturers, palakasin ang lokal na produksyon at gamitin ang umiiral na parts suppliers at skilled workers ng bansa. Target na ilabas ang executive order bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo. Mas malaki ang insentibong ito kumpara sa mga naunang programa para sa internal combustion vehicles bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis.
Kinumpirma rin ng DTI na may isa pang automotive firm na interesadong magtayo ng EV plant sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Moody's rating na maaaring bumaba ang remittances ng Pilipinas kung magtatagal pa ang tensyon sa Middle East dahil maapektuhan ang kita at trabaho ng mga milyong-milyong overseas Filipino worker o OFW sa riyon. Ayon sa Moody's, may matibay na financial buffers ang bansa sa ilalim ng Baa2 stable rating. Ngunit maaari pa ring maapektuhan ang panlabas at piskal na posisyon ng Pilipinas kung magpatuloy ang mga supply at energy disruptions. Tinatayang 17% ng remittances noong Enero ay galing sa Middle East, kung saan may 2.4 na milyong Pilipino. Dagdag pa ng Moody's, ang pagtaas ng presyo ng langis at pataba pati na ang global trade shocks ay maaring magpahirap sa inflation at fiscal management. Nakasalalay pa rin ang kabuang epekto sa kung gaano katagal ang sigalot at kung gaano kahusay makakatugon ang mga pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binaba ng Asian Development Bank o ADB ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2026 sa 4.4% dahil sa epekto ng digmaan sa Middle East at krisis sa enerhiya. Katumbas ito ng mabagal na paglago noong nakaraang taon. Ayon sa pinakabagong Asian Development Outlook, mas mababa ang inaasahang paglago ngayong taon kumpara sa dating 5.3% na projection bago umangat sa 5.5% sa 2027. Binigyan diin ng ADB na mahina ang bansa sa global price shocks dahil umaasa ito sa imported fuel. Tinatayang tataas sa 4% ang inflation sa 2026 dahil sa mataas na presyo ng bilihin bago muling bumaba sa susunod na taon. Sinabi ng ADB na nakatutulong ang mga cash at fuel subsidy ng gobyerno, ngunit nananatili ang panganib mula sa nagpapatuloy na tensyon, matinding panahon at pagkaantala ng public investment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, hindi lalampas sa piso kada kilowatt hour ang nakaambang dagdag singil ng Meralco, kaya mas magaan ito kaysa sa inaasahan. Dahil hindi tatawid sa piso ang taas singil, hindi na kailangang ipatupad ng hulugan ang pagtaas. Una nang inatasan ng ERC ang Meralco na hati-hatiin ang singil kung lalampas ito sa piso kada kilowatt hour upang hindi mabigatan ang mga consumer. Lumabas ang pahayag matapos magpatupad ang Meralco ng 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil noong Marso, bunsod ng mas mataas na generation charges. Tiniyak ng ERC na patuloy nitong babantayan ang billing computations upang masigurong nasa tamang antas ang bagong singil at malinaw itong naipapaliwanag sa publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-10 ng Abril, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 50 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar
ay nasa 46 na piso at 78 sentimo, 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 71 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 60 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 76 na sentimo. Nasa 69 na piso at 64 na sentimo ang euro, 43 piso at 8 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 86 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpapatuloy ang mainit na kampanya ni Carl Eldrew Yulo matapos makapasok sa finals ng floor exercise sa Osijek leg ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Croatia. Galing sa 2 bronze medals sa Cairo noong nakarang linggo, muling nagpakitang gilas ang 18 anyos na Pinoy gymnast kung saan nagtala ito ng 14.2 points para umabante bilang pangalawa mula sa 52 kalahok sa qualifying round. Tanging si Camerson Nelson ng Estados Unidos ang mas matasang score na 14.3. Kasama rin sa mga pumasok sa finals sina Yahor Sharamku, world champion at Olympic gold medalist Artem Dolgopyat, Olympian Harry Hepworth ng Great Britain, Ans Hribar ng Slovenia, Noam Berkovic at Tokyo Olympic silver medalist Raiderley Zapata. Patuloy ang magandang takbo ni Yulo sa World Cup circuit mula sa gold sa Antalya hanggang sa 2 bronze sa Cairo at ngayon isa na namang pagkakataon para sa medalya sa Osijek. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-angat ni Kevin Kiambao sa international basketball matapos masungkit ang Rookie of the Year sa 2025 to 2026 Korean Basketball League o KBL.
Nagwagi ang 24 anyos na Pinoy star matapos magtala ng 15.2 points, 6.5 rebounds at 4 assists kada laro at tulungan ang Goyang Sono na makapasok sa kauna-unahang playoffs nito matapos magtapos na may 28-26 record malayo sa ikawalong pwesto noong nakarang season. Si Kiambao ay pumapasok na sa hanay ni na RJ Abarientos at JD Kagulangan bilang mga Pinoy na nag-Rookie of the Year sa KBL na ngayon ay 3 magkakasunod na taon ng napapalanunan ng mga Pilipino. Kasama rin sa KBL Best 5 ang Phil-Am guard na si Ethan Alvano. Hindi rin ito ang unang beses na bumida si Kiambao bilang rookie. Nakuha rin niya ang UAAP Rookie of the Year, halos 4 na taon na ang nakalilipas para sa De La Salle University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-angat ni Filipina tennis star Alex Ayala sa world rankings kahit natalo siya sa second round ng Upper Austria Ladies Linz. Umakyat siya sa number 45 sa Women's Tennis Association o WTA Live Rankings matapos makakuha ng 60 puntos mula sa WTA 500 event, bagamat maaari pang magbago ang pwesto habang nagpapatuloy ang torneo. Ilalabas ang opisyal na ranking sa Lunes, Abril 13. Maganda ang simula ni Ayala sa bawat set kontra 4th seed Yelena Ostapenko, ngunit nanaig ang lakas ng dating French Open champion. Naubos ang 4-2 na lamang ni Ayala sa unang set at ang 5-1 na abante sa ikalawa, kaya nakabawi si Ostapenko at nabura ang 2 talo niya sa Pinay noong nakarang taon. Bago ang pagkatalo, tinalo ni Ayala si Julia Graber ng Austria 6-4 at 6-3 sa kanyang opening match. Umuwi rin siya ng 15,690 euros o humigit kumulang 1.09 million pesos na papremyo. Susunod na tututukan ni Ayala ang WTA 500 Stuttgart sa susunod na linggo, kung saan pasok na siya sa main draw matapos umatras si Zheng Qinwen. Dapat sana ay dadaan pa siya sa qualifying rounds bago makakuha ng direktang slot. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Alam ni LA Tenorio kung gaano kabigat ang tensyon tuwing magtatapat ang Magnolia at Ginebra, lalo na't naglaro na siya para sa 2 panig ng Manila Clasico. At muling bubuksan ang panibagong kabanata ngayong Biyernes sa PBA Season 50 Commissioner's Cup na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Mag-uumpisa ang laro alas 7:30 ng gabi, kasunod ng laban ng undefeated Rain or Shine at struggling Converge. Bagamat 0-3 ang simula ng Magnolia, ayaw palakihin ni Tenorio ang drama, sinasabing kailangan lang nilang manalo at maghanda gaya ng anumang laro. Inaasahan din niyang babawi ang Ginebra matapos ang masakit na 82-85 pagkatalo sa San Miguel kahit may 31 puntos si Justin Brownlee. May dalang momentum ang hotshots matapos ang 2 magkakasunod na panalo sa pagdating ng bagong import na si Clint Chapman. Sa unang laro, target ng Rain or Shine na ituloy ang kanilang 6-0 franchise best start. Pero babala ni Coach Yeng Giao, hindi dapat maliitin ang Converge dahil hindi raw sumasalamin ang 1-4 record sa tunay na lakas ng koponan. Nais din ng Elasto Painters na manalo bilang bahagi ng pagdiriwang ng jersey retirement ni Gabe Norwood sa halftime. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, isang huling sagupaan ang magtatakda ng kampyon sa NCAA Women's Volleyball habang maghaharap sa Game 3 ang reigning champion College of St. Benilde at ang umaasang Letran ngayong Biyernes sa larong gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Magkaiba ang motibasyon pero iisa ang layunin. Target ng Lady Blazers ang 5-peat habang ang Lady Knights ay nagbabalik para sa unang titulo matapos ang higit 2 dekada. Magsisimula ang laro sa hapon kasunod ng men's finals ng Benilde kontra Mapua sa tanghali. Pinilit ng Benilde ang do-or-die game matapos ang 25-18, 25-21 at 27-25 na panalo sa Game 2 sa pangunguna ng bagong most valuable player na si Zam Nolasco na tinanghal ding Best Middle Blocker. Nagniningning din ang kanyang mga kampi na sina Cam Bartolome bilang Rookie of the Year, Shekina Lieses, Best Outside Hitter at Chiney Basarte, Best Setter. Kapag nanalo, magiging ikatlong koponan lamang ang Benilde na makakakuha ng 5 magkakasunod na kampyonato. Pero determinado ang Letran na pigilan ito. Pinangungunahan ni Judiel Nitura at Lara May Silva, sabik ang Lady Knights na mabawi ang korona na huli nilang napalanunan noong 1999. Isang laro na lang ang magtatakda kung sino ang hawak ng trono. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na 0 calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, nanawagan ang party list representative na si Sara Elago ng agarang aksyon laban sa isang TNVS driver na nambastos daw sa aktres na si Cyril Manabat. Kinundena kasi ng Gabriela Women's Party ang pagpapakalat ng litrato at malaswang komento ng driver at iginit na hindi daw katanggap-tanggap ang ganoong asa laban sa kababaihan. Binigyan din ni Representative Elago na ang insidente ay sumasalamin daw sa patuloy na problema ng sexual harassment kaya dapat tiyakin ng ride-hailing platforms ang kaligtasan ng pasahero sa pamagitan ng mas mahigpit na aksyon, sensitivity training at anti-harassment measures para sa driver. Ipinahayag din ng Gabriela ang buong suporta nila kay Cyril sa paghahangad na mapanagot daw ang driver at nanawagan na labanan ng kultura ng pambabastos laban sa kababaihan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbigay inspirasyon ang celebrity turned entrepreneur na si Neri Naig matapos mag-alok ng libreng tulong promotion sa kapwa niya business owner sa gitna ng krisis sa bansa. Sa pamagitan ng social media, inimbitahan niya ang mga negosyante na magpadala ng kanilang produkto upang maipost niya at mabigyan ng exposure. Bukod dito, plano rin niyang ipamahagi ang mga matatanggap na produkto sa iba't ibang sektor tulad ng staff, garbage collectors, bombero, volunteers at iba pang nangangailangan. Layunin niyang makatulong hindi lang sa negosyo kundi sa komunidad. Kilala rin si Neri bilang masipag na negosyante at hands-on mom sa kanyang pamilya kasama ang asawa niyang si Chito Miranda. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkaroon ng masayang kulitan sina Ann Curtis at ang social media star na si Mimi Yo na sa mga bida ng The Devil's Wear Prada 2 na sina Meryl Streep at Anne Hathaway sa premiere nito sa Tokyo, Japan. Ibinahagi sa social media ang ilang clips ng kanilang naging interaction kabilang ang pagpuri ni Meryl sa outfit ng social media star. Nagkaroon din ng kaunting kaba ang aktres na si Anne matapos makita ang isang post na akala niya ay leaked na interview pero kalaunan ay nalamang opisyal pala na inilabas ng isang film company. Excited ang fans sa nasabing encounter na yan habang inaabangan ang showing ng pelikula na iyan na nabanggit ngayong buwan, April 29. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging bukas ang aktor na si Piolo Pascual sa posibilidad na magkaroon pa ng isang anak. Ngunit may condition yan. Nais muna daw niyang magkaroon ng asawa bago muli daw na magkaanak. Aminado rin kasi ang aktor na bagamat masaya siya sa pagiging single, namimiss din niyang magkaroon ng partner sa buhay. Binanggit niya ang kanyang anak na si Inigo at sinabing posible pang mauna itong magkaanak kaysa sa kanya. Sa ngayon, mas priority pa rin ni Piolo ang kanyang career at patuloy niyang ini-enjoy ang kanyang kasalukuyang buhay. Matatandaang naling siya noon kay Shaina Magdayaw ngunit walang kumpirmasyon tungkol sa kanilang relasyon.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating Chika for Today, binuksan na ni Gerald Anderson ang kanyang bagong resort na tinawag na Trivera sa Zambales. Ibinahagi niya sa social media ang transformation nito mula bakanteng lupa hanggang sa naging fully developed resort na may mga kwarto, lounge areas at swimming pool. Ayon kay Gerald, matagal na niya itong pinaghirapan at hands-on siya sa buong proseso. Nagpasalamat din siya sa kanyang team sa pagtulong habang abala siya sa kanyang acting career. Bukod dito, meron na rin siyang naon ng beach property sa Zambales na binuksan noong 2020 at pinalawak pa para magkaroon ng campsite para sa mga mahilig sa nature trips. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.